Tapang ng isang reyna. Sa bawat panahon, may mga taong tahimik lang, pero may malaking papel sa plano ng Diyos. Minsan, hindi mo agad alam kung bakit ka inilagay sa isang sitwasyon. Pero, darating ang araw, mauunawaan mo. Ito pala ang dahilan kung bakit ako narito. Ito ang kwento ni Esther. Isang simpleng babae, Hudyo, na ginamit ng Diyos upang ligtas ang buong bayan. Noong unang panahon ng Persian Empire, namuno si Haring Ahasuerus. Mayroon siyang reyna noon, si Queen Vashti. Ngunit dahil sa kanyang pagsuway sa hari, siya ay itinanggal bilang reyna. Kaya naganap ang hari ng bagong reyna. Maraming magagandang babae mula sa iba't ibang lugar ang dinala sa palasyo. Isa sa kanila ay si Esther. Sino nga ba si Esther? Si Esther ay isang ulila, pinalaki ng kanyang pinsan na si Mordecai. Isa siyang Hudyo, ngunit hindi niya ipinaalam ang kanyang lahi dahil sa payo na rin ni Mordecai. Hindi siya maingay, hindi siya mayabang, ngunit siya ay may kababaang loob at magandang puso. At dahil doon, siya ang napili ng hari bilang isang bagong reyna. Isang araw, may isang makapangyarihang opisyal sa palasyo. Ang pangalan niya ay Haman. Si Haman ay mapagmataas. Gusto niya lahat ay yumuyuko sa kanya. Ngunit si Mordecai, bilang tapat sa Diyos, tumangging yumuko. Dahil dito ay nag-alab ang galit ni Haman. Hindi lang si Mordecai ang gusto niyang patayin, kundi ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian. Nakumbinsi ni Haman ang hari na gumawa ng kautusan na isang takdang araw, papatayin ang lahat ng Hudyo, bata, matanda, babae at lalaki. Nang marinig ito ni Mordecai, siya ay nagluksa, nag-ayuno at nanalangin. At ipinakiusap niya kay Esther na kailangan niya makausap ang hari. Ngunit may problema. Ang sino mang lalapit sa hari nang hindi tinatawag ay maaaring mapatay agad. 30 araw nang hindi tinatawag si Esther. Takot siya at nag-aalinlangan. Napaisip si Esther at sa halip na umatras, pinili niyang magtiwala sa Diyos. Nag-ayuno si Esther ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, lumapit si Esther sa hari. At sa halip na galit, nakita niya ang pabor ng Diyos. Tinanggap ng hari at tinanong kung ano ang kanyang kahilingan. Hindi agad nagsumbong si Esther. Sa halip, nag-anyaya siya ng handaan sa hari at kay Haman. Sa ikalawang handaan, doon nagsalita si Esther. Ibinunyag niya na siya ay isang Hudyo
at may taong gustong patayin ang kanyang bayan. Nang malaman ng hari na si Haman ang may pakana, nag-alab ang kanyang galit at ang bitay na inihanda ni Haman para kay Mordecai, siya rin mismo ang ibinitay doon. Ang kautusan ay nabago. Ang mga Hudyo ay naligtas. Ang kalungkutan ay napalitan ng kagalakan. At si Mordecai pinarangalan habang si Esther nanatiling reyna. Isang babaeng ginamit ng Diyos sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. May layunin ng Diyos sa kinalalagyan mo. Hindi aksidente kung nasaan ka ngayon. Baka inilagay ka ng Diyos para sa ganitong panahon. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Si Esther ay natakot pero pinili niyang magtiwala sa Diyos. Ang panalangin ay may kapangyarihan. Bago siya kumilos, siya ay nag-ayuno at nanalangin. Ipinaglaban ng Diyos ang kanyang bayan. Kahit parang tahimik ang Diyos sa simula, siya ay kumikilos sa tamang oras. Ang masama ay hindi nagtatagumpay magpakailanman. Minsan, katulad ni Esther, tayo ay inilalagay ng Diyos sa mga sitwasyong hindi natin pinili. Mga responsibilidad na nakakatakot. Mga desisyong mabigat sa puso. Hindi natin alam kung bakit tayo naroon. Hindi natin alam kung kakayanin ba natin. Kung ikaw ay nagdadalawang isip, normal lang yun. Pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagkamali sa pagpili ng kanyang ginagamit. Kung inilagay ka nga diyan, may dahilan, may layunin, may plano. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta. Maaaring walang kasiguraduhan ang bawat hakbang. Pero tulad ng kwento ni Esther, kapag ikaw ay sumunod, ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa iyo.